Amen. Pastor, maraming salamat po sa inyong napakamainit na introduction. Yun nga lang po, mukhang nagalit ang Diyos umulan. Biro lang po, no? Biro lang po. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa at maganda po ang panahon, malamig. Amen ho ba ho yun? No po. At ika nga po, gusto lang ng Panginoon na tayo po yung magsiksikan. No? At bago po ako magsimula, pakitanong po ang inyong katabi, ready ka na ba? Ayan. Kung hindi ka ready, pwede ka na umuwi. Nagbibiro lang po ako. Nagbibiro lang po ako. Last night, what was our topic last night? Can you shout it out? Fan the flame. No po. Letter F stands for what? Fuel. Ayan, no po. Fuel. Ang atin pong pinag-aralan kahapon. Fuel your passion. Ngayon, we will go to the next series. And before we go to the next series for tonight, no po, I would like to show you, no po, my lolo. Ayan. Yan po ang aking lolo. Ang kanya pong pangalan ay Segundo Velasco. My lolo died when he was 70 years old. When 1970, I lost my lolo. You know, I know how he lived. Ang aking pong lolo, I know how he lived. Ayun, nako, nauulanan po sila ron. Sige po, pwede naman po umurong ng konti. Ayan. Sige po. Tahimik lang ako muna sandali para makaposisyon po sila. Ayun. Okay. I know how my lolo lived. Po. Ang lolo ko daw po ay mahilig sa music. Every time na magkakaroon ng piyesta, ang lolo ko po ay bumubuntot sa mga banda. Sumusunod po ang lolo ko. No? At kaya ko po ini-introduce ang aking lolo. My lolo is the first born again in our family. Po, ang lolo ko po. And this is how he lived. Mahilig sa music ang aking lolo. No? And how did my lolo die? No po? I also know. My mother told me how my lolo died. Sabi po ng aking nanay, no po, when my lolo was about to pass away, the children were panicking, no po. Tagapagsanghan po kami, no. Diyan po ang aming probinsya sa Pagsanghan, Laguna. And nung mamamatay na daw po ang aking lolo, no. Nagkakagulo ang kanyang mga anak, dadalhin po sila sa Santa Cruz, Laguna. Andun po yung hospital. Next town is the hospital. No? And kukuha ng tricycle, etc. Very tedious para makapunta po sa next town. So, what my lolo said, no po, sabi po ng aking lolo, mga anak, wag niyo na akong daling sa ospital. Wag na rin po kayo tumawag ng doktor. Ang tawagin ninyo ay pastor. No? So they called the pastor from the same town na po sa Pagsanghan. The pastor came at naghawak kamay po si lolo at ang pastor. Sabi po ng aking lolo, Pastor, manalangin tayo. Nanalangin po yung pastor at ang kanilang pinanalangin, Ama, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. The Lord's Prayer, na po, nanalangin po sila. And when both of them said Amen, bumitaw po ang lolo ko ng kamay, punta na po siya sa langit. Napakasarap na kamatayan. Wala kayo sa lolo ko. Ang ganda ng pagkamatay ng lolo ko. No, yan po ang istorya ng aking lolo. Sabi ko, what a peaceful death. No po, pagkasabi niya ng Amen, diretso ng langit. Ako po, ang akin pong dream. No po, sabi ko, Lord, kung pahihintulutan mo ako, pagkatapos ko po mag-preach, pagkatapos ko magsabi ng Amen, pwede na rin akong, wag lang magkakagulo sa church. Pwede na rin po akong mag-pass away, diretso na ako sa langit. Sabi ko, yun ang aking dream. No po? This is my dream na if I will pass away from this earth, this is how I'm thinking about it. No po? So, yan po ang aking lolo. Ito po ang aking tanong. This is my point. Do I know the father of my lolo? Do I know him? I don't know the father of my lolo. I don't know his name. I don't know how the father of my lolo lived, nor how he died. I really don't know. Siguro po ang aking tanong,
kilala mo ba ang tatay ng lolo mo? Sino hong nakakakilala pa sa tatay ng kanyang lolo? Pakitaas naman po ang kamay. Ayun, may isa. May isa lang. Dalawa. Ano po? Kilala mo ang pangalan ng tatay ng lolo mo? Okay, ito po ang pangalawa kong tanong. Alam mo ba kung paano namuhay ang tatay ng lolo mo? Wow, may isa na lang. Isa na lang, mga matibay. Kung paano nabuhay ang tatay ng lolo mo, isa na lang. Kung paano siya namatay, hindi na alam. No? It is extraordinary. No? Para alam mo pa kung paano nabuhay ang tatay ng lolo mo at kung paano namatay. What is my point? My point tonight is, I want to bring you to our three-generation God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit my God is a three-generation God? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Our God is the God of all generation. Amen ho ba yun? But in the Bible, it is written, He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Why only three? Why not include Joseph? Why not include Joseph? Sa totoo lang, ang buhay po ni Joseph ay mas makulay kaysa sa buhay ni Isaac. Am I correct? Bakit hindi na lang i-include the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Joseph? Why 3 generations only? Why? Because my God, because your God, is a very sensible God. He knows that you can air your vision. Do you have a vision? God knows that you could air your vision only up to the 3rd generation. We have to air our vision. Ayan, no po. Kaya yan po ang ating pag-aaralan ngayon, airing our vision. No po. We could air our vision only up to the 3rd generation, hanggang sa ating apo. If we go beyond that, bonus na po yon. We are expected, I will be repeating and repeating this na po. We are expected to air our vision. May responsibility tayo to air our vision up to the 3rd generation. Kayang-kaya pa natin yan. Yung 4th generation, inuulit ko, bonus yun. 5th, bonus na po yan. Pero hanggang 3rd, meron tayong responsibility. Tignan niyo po itong taong ito. Kilala niyo ba ho ito? Ayan. Si Piolo Pascual. Pinagod niyo po siya maghapon. Umuwi na po siya. Nawala na po siya ng boses. Ito po ay hindi po siya si Piolo Pascual. Siya po si Piololo Pascual. Ayan. Nakakapag-basketball pa, pero siya po ay hindi halata. Lolo na po siya. Nagkukulay na po siya ng buhok. Lolo na po. Pero ika nga po he has the strength to air his vision hanggang sa kanyang apo. Kaya pa ho yan. Tonight, we will be talking about if you have a vision. If you have a vision. Tonight, we will be talking about airing our vision. Airing our dream up to the next generation. And if you don't have that vision, I think we pray that we could grab one. Ano ba yung vision natin? I will show you kung ano po ang peril. What's the peril? Ano ba ho ang, what's the word? Ano ba ho ang ikasasama? Ayun. Ano po ang ikasasama pag wala tayong vision? Ano po ang ikasasama pag wala tayong passion sa ating buhay? Ano po ang ikasasama nito? Pag-aaralan po natin muli ang buhay ni Eli. At ito po ay manalangin muna tayo. Tayo po yumuki ko sandali at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, tonight I desire to influence these people. Panginoon, my influence could only reach this far, Lord God. I could influence them only up to tonight, maybe up until tomorrow, and then they will forget all of these things. Lord, this is my prayer. Let your Holy Spirit prolong this influence. Let your Spirit move mightily in them. Not only that they will be influenced, Lord God, by this message, but allow them to influence their respective churches. Panginoong Diyos,
nag-aksaya, they had invested, Lord God, so much time to be here. I don't want to waste their time, Lord God. I don't want to waste their money, Lord God. I don't want to waste their effort being here. So, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, by your Holy Spirit, move mightily in our midst. Speak to us your word. And this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Palakpakan ho muna natin sandali ang Panginoong Diyos. Hallelujah. So let me go back to Eli, and this is the family tree of Eli. Do you remember the life of the son of Aaron? No po, si Aaron, the first high priest. What happened to the first two sons of Aaron, Nadab and Abihu? Do you remember what happened to them? What happened to them? Tigok. Natigok. Bakit? Because they had offered an unauthorized fire. Hindi po sila sumusunod sa patakaran ng Panginoong Diyos. They offered an offering, unauthorized, no po. And from there, God is very strict, God is very detailed, no po. Hindi tama ang kanilang pag-offer, natigok po yan dalawang yan, no po. Immediately, salamat sa Diyos, hindi po ganun ngayon. Salamat sa Diyos, pag nagkamali ang mga pastor, hindi tigok agad. Purihin ang Panginoong Diyos puro, no? So, Aaron, no po, he's the first high priest. He could influence Eleazar up to Phinehas. Eleazar has the responsibility to influence Phinehas up to Abishua. Phinehas, Abishua to Buki, and goes on and it goes forth. And then until the high priest, no po, yung baton, it was transferred to Eli, no po. Now, Eli, as we have talked about last night, si Eli po ay, sabi po natin, wala po siyang passion. He was just sitting around, he was just observing, he thought and made a wrong conclusion, and he answered but didn't care to know, actually. No passion at all. Ano ba ho ang epekto ng isang tao na walang vision? Ano ba ho ang epekto ng isang tao na walang passion sa kanyang mga anak? Babasahin ko po ang mga susunod na talata in 1 Samuel chapter 2 verse 12. Let me read to you what it says here. It says, Eli's son were what? Wicked men. Our children, whether we like it or not, tayo po ay pinapanood ng ating mga anak. At kung ang kanya pong mga ama, ang kanya pong mga magulang ay walang vision or walang tayo. Walang tayo. Hindi tumatayo sa katwiran. Eli's son were wicked men. They had no regard for the Lord. Ito po, ang mga batang ito ay laking simbahan. Ito pong mga batang ito ay laking templo ng Panginoong Diyos. Ito pong mga taong ito, itong mga batang ito, sila po ay anak ng pastor. Parang sabi, may nakita po ako doon sa likod. Napaganon. Napataas ang balikan. Ito pong mga taong ito, itong mga batang ito ay anak ng pastor, but they became wicked. And tonight, we will try to look deeper, how wicked were they? Gaano ba ho sila ka-wicked? Tingnan nga ho natin. Ano po? How wicked were these people? In verse 16, let me read on. This is how wicked the children were. If the man said to him, yung nag-offer ng offering, if the man said to him, let the fat be burned up first, and then take whatever you want. Because they give offering, the fat will be burned. The fat belongs to the Lord. Amen ho ba yun? Do you agree with that? The fat belongs to the Lord. Alam niyo po, nakakatuwa po ang Panginoong Diyos. No? Noon pa lang, noong unang panahon pa lang, po, ang kolesterol, sabi ng Panginoong Diyos, ang kolesterol ay akin. Pag kinain mo ang kolesterol, hindi mabuti sa'yo yan. Amen ho ba yun? Kaya ang kinukuha lang ng Diyos sa'yo ay yung pangit at ang binibigay sa'yo ay lahat magaganda. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Na po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. So this guy is offering to the Lord, no po, and Eli's son, hindi ho sila mapakali, hindi pa nai-offer ng burnt offering, kinukuha na po nila lahat. So nakikiusap yung mga nag-o-offer. Uy, hayaan mo munang masunog ng konti. Let the fat be burned up first. Let the fat be burned up first and then take whatever you want. The servant would then answer, no,
Hand it over now. Lahat akin na yan. If you don't, I'll take it by force. This sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. What do you mean by contempt? Contempt means disrespect. Tatagalogin ko lang po ng konti, medyo masakit sa Tagalog, no po, yung disrespect. Nababastusan ng Panginoong Diyos pag pinapakailaman po natin ang offering para sa Kanya. Ang offering po ay para sa Kanya, hindi ang tithes ay para sa Kanya, hindi po atin yan. Pag natuto po nating pakialaman ang bagay na yan na hindi atin, ulitin ko lang ho, medyo masakit sa Tagalog, nababastusan ng Panginoong Diyos. Hindi atin po yan. No po, hindi po atin yan. Ako po ay natutuwa sa Mindanao region. No po, ito po ang isinasubmit ng Mindanao region po sa aking opisina, and I would like to be proud of your regional overseer. Ang Mindanao region po, complete sa kanyang tithes and offering. Ayan po, no? Gusto ko pong ipagmalaki sa inyo yan. No po. Since I took this office, yan po, kita nyo ang Mindanao region, dire-diretso. Yung ibang region, huwag nyo na lang tignan, takpan nyo na lang ang inyong mata. No? Kunyari, wala ho kayong nakita, no? Pero yung Mindanao po ay nakakatuwa po. Pakisabi sa katabi mo, kamayan mo siya, congratulations. Ayan. Mamaya po, pag nakita nyo inyong regional overseer, kamayan nyo po siya. No? Sapagkat matapat po ang inyong regional overseer. May takot sa Diyos ang inyong regional overseer. No po. So, ang anak po ni Eli, hindi po ganon. Ang anak po ni Eli, pinakikialaman ang hindi kanila. Pinapakailaman po. So, if you have the heart, if you have the courage to tap what is not yours, it will slide down into something else. Kung kaya mo pakialaman ang hindi sa iyo, kung kaya mong pakialaman ang sa Panginoong Diyos, kung kaya mong bastusin ang sa Panginoong Diyos, it will go somewhere else. And let me read to you in chapter 2, verse 22. I'm just reading through, no po. Sabi po dito, Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel, and how they slept with the women who serve at the entrance to the tent of meetings. So he said to them, Eli said to them, Why do you do such things? I heard from all the people about these wicked deeds of yours. Kung kaya po natin pakialaman ang hindi atin, yung sa Panginoon ay sa Panginoon, it slides down to something else, more deeper. No po. Ito po ang nangyari sa mga anak ni Eli. No po. Can we move on? No po. Ito po ang nangyari. Una, they lost their way while they were in the ministry. Nakakaiyak po yan. Laking Sunday school. But they lost their way in the church. Is this true in our church? Is this true to our children? You know, when I look, pag tinitingnan ko po ang church na pinagpapastoran ko po, pasensya na po kayo if I always refer to Dasma. No po? I always refer to Dasma because it's the only church that I have pastored for 23 years. Kaya yun lang po ang aking experience. No po? At nakikita ko po ang mga Sunday schooler, lumalaki. At minsan meron pong lumalaki na napapariwara. Meron din bang ganun sa inyong area? Wala, sa amin lang. Lumalaki po yung Sunday schooler pero napapariwara. Ang anak po ni Eli, they lost their way while they were in the ministry. And then they did not show respect to the tithes and offering. And when you do this, they have prostituted themselves. Nauwi po sa hindi maganda. Hindi po nauwi po sa hindi maganda. This is my point. How did Eli treat these things? Paano ba in-address ni Eli ang problemang ito? Pag meron tayong ganitong mga anak, how do we address the issue? Si Eli po, when it came to his knowledge about what the children were doing, nagsalita po si Eli. Let me read it again. Hindi na kailangan bumalik, AJ. No? Let me read it to you again. Ito po ang sabi ni Eli, Why do you do such things? I heard from all the people about these wicked deeds of yours. You know, after this, pagkatapos niyang sabihin, wala na po siyang ginawa. He was very passive in his approach. Very passive. He didn't apply holy anger.
Hindi po siya naging matibay po. Ito po ay siya po ay naging permissive, if I may say it that way. Hindi, ulitin ko lang po. Passive, no holy anger. He was permissive. He did not address the issue. Ito po si Eli. Ito po ang isang ama na walang passion at walang vision. Can I say that again? Passive, no holy anger, ito po, permissive, and he did not address the issue. If our children are going wayward, if our children, ang ating mga anak po ay naliligaw ng landas, do we address the issue? If our members of the church are going wayward, do we address the issue head on? If our pastors are going wayward, do we address the issue head on? Let me tell you this. If we address it head on, it means we love them so much. We love them so much. Kaya pakisabi ulit sa katabi mo, kapatid, mahal na mahal kita. Ayan. I love you with the love of the Lord. No po. Kaya ina-address natin ang issue. Kung tunay mong mahal yung kapatid na yan, i-address natin ang mga hindi magagandang issue. No po. And so, ako po ay, meron po akong kilalang pastor. Marami akong kilalang pastor. Alam niyo ba ho yun? Marami po akong kilalang pastor. Ito pong pastor na kakilala ko po na ito ay hindi pa ho ako pastor noon. That was 1991. Hindi pa ho ako pastor. No? At nung ako po ay nagkakaroon na po ng calling from the Lord, I could hear the voice of God calling me to become a pastor. Ako po ay natatakot magpastor. Dahil sabi ko, mas gusto ko kumita ng pera kaysa magpastor. No? But anyway, the Lord is calling me. This pastor, I won't mention his name. It's not from our denomination. No po. Sabi niya, magpapastor ka. Siya po ang nag-mentor sa akin sa pamamagitan po ng pagbibigay ng 3 libro. No po, 3 libro po ang ibinigay niya sa akin. Chuck Swindoll. No po, sino pa ba yung binigay niyang libro? Si Wesley Duell, binigyan niya po ako. At ito pong mga librong ito po ang humubog ng aking pagkatao, ng aking leadership na po. And actually, up to now, these 3 books are still the thing that I'm using to mentor pastors. Up to now, yun pong 3 libro na yun. No? At itong pastor po na ito ay nire-respeto ko. No? Siya po ang somehow na-mentoran niya ako. No po. Yun nga lang, itong pastor na ito, one time sa kanyang church, doon po sa Manila, sabi niya, meron siyang tawag na pumunta sa Japan. No po, kasi po, siya po ay talagang saludo ko, magaling na pastor, yung kanyang misis, worship leader, yung kanyang mga anak, 4 na anak, 2 lalaki, 2 babae, tutugtog, kakanta, magbabackup. Nakakatuwa pong tignan yung pamilya. All of them were worshipers. All of them are involved in the ministry. One day, this family were called to minister in Japan. May tawag sila ng Japan. Ang pastor po ay nagkaroon ng vision that he would be ministering now to Japan, in Japan. So he went there, and to make the long story short, sa maiksing panahon, ang pastor po ay nahulog sa isang Japayuki. Ano po? Nahulog po, nakakalungkot. No? Nung nahulog po siya sa isang Japayuki, yung kanyang mga anak, lahat ng 4 na anak na manunugtog at mang-aawit, yung kanyang lahat ng 4 na anak, nagsyabu. Yung 4. Na-disorient po yung mga bata. Mga worshiper. Yung tatay nagkaganon, nasaktan. Nagsyabu lahat. Yung misis, hindi nagpatalo. Kaya mo mga liwa. Kaya ko rin. Kaya ko rin. Wow. Sira. Minsan po, nandun po ako sa Festival Mall sa Alabang. Ako po ay nagro-grocery. Nakita ko si pastor. Kasama yung kanyang Japayuki. Kita ko siya. Nako. Meron siyang trolley, meron din po akong trolley. Nung nakita ko siya, oops, ako nahiya. Gusto ko umatras. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-address. Naunawaan niyo ho ako?
paano ko tatawagin to? Tatawagin ko pa tong Japayuki? O hindi ko alam kung paano ko i-address. Hindi ako makatakbo. Nagkabanggaan yung trolley namin. Sabi ko, Pastor! Yun po ang nakakalungkot sa pastor. Kahit mga lunya ka, pastor ka pa rin. Ang hirap, no? Hindi mabubura. No? Kaya, wag po tayong ganun. Amen ba ho yun? Pakisabi sa pastor na katabi mo, be a good boy. Be a good boy. Nahirap. Nahirap eh. No? Woo. Malungkot po yung kinalagyan ng pastor na ito, ano po? Malungkot po, no? Why am I sharing this to you? I'm sharing this to you because I would like to let you know, though the pastor that I have shared is bad, na po. Eli wasn't bad. Si Eli, yung ating pinag-uusapan si Eli. Si Eli po hindi bad. Though I have said that wala po siyang passion, though I have said na wala po siyang vision, hindi naman po masama si Eli tulad nung in-example ko. Di po ba ho? There is no record found in the Bible that si Eli po ay nangalunya. Na si Eli po ay nagdisparko ng pera sa church. Wala pong record that you can find that Eli have done these unholy things. Nagkataon lang, wala siyang vision, wala siyang passion. Yun po ang nakikita ko. But this is my point. Being a good priest is not good enough to raise good children. Being a godly priest is not good enough to raise godly children. We must be intentional. Gusto ko pong ilagay sa kalalagayan po natin at gusto ko pong i-flash sa screen what I'm talking about. Being a good pastor is not good enough to raise good children. Being a godly pastor is not good enough to raise godly children. Pastors, I'm talking to you. Ano po? Tatay, nanay, we must be an intentional pastor. Ayan po ang kailangan sa atin. Ano ba ho yung intentional? Sinasadya. Hindi ho pwedeng mabait lang ako. Hindi ho pwedeng godly lang ako. Panoorin niyo ako. Hindi. We must be intentional in our approach. Meron pong tulak po talaga. Meron po tayong initiative. Ano po? Sa ating pag-aaral, hindi po sapat na maging isang matino. Mahirap na nga yung matino eh. Na pastor, mahirap na po yun. Pero hindi pa sapat. Kailangan tayo po ay intentional sa ating approach. Sa atin pong anak at sa atin pong iglesia, ano po, for us to be able to raise the next generation leaders, ano po, para maka-raise po tayo ng mga kabataan na naglilingkod at nagkakaroon ng tapang na tumugon sa tawag ng Panginoong Diyos. Pastors, leaders, we must be intentional in our approach. Intentional. Talagang isinasadya po natin yan. No? At pag hindi po natin ito sinadya, ano ba ho ang epekto if I am not intentional? As a leader, if I am not intentional, hindi ako aggressive sa akin approach, ano ba ho ang nangyayari? May example po ako niyan. No? Tignan niyo po ang Amerika. Pag hindi po tayo intentional, kung ang ating simbahan po ay passive, tignan niyo po itong mga statistics na ito. Ano ba ho ang nangyari sa Amerika? Ano po? Let me show you this shocking statistics. Current estimate place the number of plateaued, meaning nothing is happening, plateaued or declining churches at 75 to 80% of all churches in America. Pag hindi ka intentional, magpla-plateau. Walang mangyayari. You will just be cruising. Your church will just be cruising. And nothing is happening. Or, if it is already cruising, I hope that you could see the indicator that our churches is already cruising because the next time you look at it again, it would be declining. I do not want a cruising church. Do you want a cruising church?
Bibilang ka ng 10 taon, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, ang miyembro mo, P50. Siguro sabi ng iba, marami na nga yun eh. Cruising. Because we are not intentional in our approach. In America, that is happening already. Let me move on. Look at this. Every year, more than 4,000 churches close their doors compared to just over 1,000 new church start. Sabihin ko po sa Tagalog, sa isang taon, 4,000 simbahan ang nagsasara. Wala nang business, walang sisimba. At 1,000 lang po ang nagbubukas. Yan po sa Amerika. Sino hong gustong pumunta sa Amerika? Another stat. US now ranks 3rd following China and India in the number of people who are not professing Christians. In other words, the US is becoming an ever-increasing unreached people group. Wow. 3rd, pangatlo na po siya na hindi po sinasabing Kristiyano ang Amerika. Pangatlo na po sa mga bansa. No? At ito po ang sabi ng ating former General Overseer, the mission force, which is America, he's referring to America, the mission force has now become a mission field. Nangangailangan po sila ng misyonaryo para i-born again ang Amerika. Sino hong gusto pumunta sa Amerika? Kumuha ho muna tayo ng visa. Kailangan hong misyonan na po sila, kawawa naman po sila. Bakit po ganito nangyari? Kasi sila po ay naging passive. Kasi po sila po ay hindi naging intentional sa kanilang approach. Hingi lang po ako ng tulong. Meron po mga batang naglalaro sa likod. Pwede po hong makausap lang po. Salamat po, Pastor. They are not intentional in their approach. And if we are not intentional, yung dating powerhouse, this is what have become of them. They are now a mission field. Think about that. Ano ba ho ang niyakap ng Amerika? Ano ba ho ang niyakap na nila na nasira po ang kanilang passion, nasira po yung kanilang pamilya? Ano ba ho ang niyakap nila? Nayakap po nila ang isang bagay na hindi po kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Meron po silang niyakap na sana wag po natin yakapin. Ito po ay ang divorce at remarriage. Ito po ang kanilang niyakap. Gusto ko po ipakita ano ang epekto ng divorce. At divorce na lang po muna. Ano ba ho ang epekto ng divorce? Ito po ang sabi, ang epekto ng divorce. I don't know if Fred To, I know he was your speaker, I think last year. I got this from him, this stat. Sabi po, each additional 100 divorces causes 25 additional armed robberies. 100 na divorce, yung mga anak na yan, magiging magnanakaw. Grabe, oh. Grabe, oh. Isa pa, oh. Each additional 100 divorces causes 6 additional rapes. At ito pa ho ang sabi, each additional 100 divorces causes 1 additional murder. Think about that. Meron po silang niyakap na hindi po maganda. If we become passive, if we are not intentional in our faith, if we are not intentional in our children, if we are not intentional to the next generation, to the next in line, I don't want this to happen to us. It might happen to us if we are not intentional. Nung ako po ay regional overseer ng Metro Manila region, ako po ay mahilig sa report. I want my region to keep on reporting because I will report back to them. Importante po sa akin ang report. At ito po ang na-compile ko po na report from Metro Manila Region 2011 and I would like to share this with you. Ito po, yun po kanina sa Amerika eh. Ano ba ho ngayon yung sa Metro Manila Region? Wala pa ho kasi akong report ng national. I hope someday I will have it. Kung ano po ang nangyayari sa 700 churches. But for now, let me report to you 2011, ano ba ho ang nangyari sa Metro Manila Region? Ito po ang sabi, report. 5 churches sa aking region, that means 16.1% ang growth po ng
5 churches ay nagde-decline. Bumabagsak po ang kanilang number. 6 churches, that means 19.4% had plateaued. Hindi nag-grow yung simbahan. 2 churches didn't report. Do you report? 2 churches didn't report, and 18 churches, that means 58%, have increased. Na po, meron po silang church growth. Sabi ko, medyo maganda-ganda po ang Metro Manila region. Na po. Bakit? Kailangan intentional. Pero pag hindi po tayo naging intentional, hindi ho magiging ganyan ng report na yan. 58%, praise the Lord, pero kailangan ho sana lumaki pa. Na po. Someday, I pray, because of your report, it could help me to do something like this for Mindanao region. Na po. I hope. But I need your faithful report on this so that I could do something like this. Na po. Para maka-encourage po sa inyo. No? Kailangan po intentional tayo. Ilagay ko muna sa mas maliit pang unit of the society. I want to talk about our family. Ano ba ho ang epekto, no po? Attend church regularly, and then the children will remain very faithful. Pag ang magulang po ay sumasamba, meron bang epekto sa kanyang anak? Yun po yung statistics na ito. Uulitin ko po kung ano po ang ilalabas kong stat, no? Kung ang magulang matapat na sumisimba, may epekto ba sa pananampalataya ng kanyang mga anak? Meron kaya? Ito po ang sabi ng pag-aaral na ito. If neither the father nor the mother attend church regularly, yung probability na magiging tapat ang kanyang anak, 6% lang. Salamat po, ang kausap ko ngayon, puro born again. Mabigat, no? Kung ang tatay at si nanay ay hindi sumasamba sa Diyos, ang probabilidad na ang kanyang anak ay magiging tapat sa Diyos, 6% lamang. Maaring iinom yan, maaring magwawala yan. No po. Next stat. If mother only goes to church, only mother, no po, ang sabi po ng stat, 15% probability na magiging tapat ang kanyang anak. Tignan niyo po ito. Ito nakakagulat. Mga tatay, tignan niyo po ito. Kung ang tatay lang ang sumasamba, si tatay lang, tignan niyo po ang kapangyarihan ni tatay, ha? Ano ang mangyayari sa kanyang anak? Ilan kaya? 55% probability magiging tapat siya sa Diyos. Pag si tatay ay nakitang sumasamba, ang ama ng tahanan ay nagpakita ng mabuting asal at hindi nakukonfuse ang kanyang anak, 55% magiging tapat ang kanyang anak na sumasamba. Si Eli, hindi niya nakuha yon. Subagay, wala namang statistics noon, no? Pero hindi niya nakita yung effect na pag ang tatay ay matapat at naging intentional, 55% ang probability na magiging tapat ang kanyang anak. Pag si tatay at si nanay ay tapat na sumasamba, ilang porsyento? 75%. Kaya sa ating pagsamba sa Panginoong Diyos bilang tatay at nanay, no po, may epekto po itong malaki sa ating mga anak. Kailangan po ay makita po ito sa ating mga anak. So, church, that is the reason why I air my vision. That is the reason why, alam niyo po, ang Pilipino, merong problema tayong mga Pilipino. Tayo pong mga Pilipino ay mahiyain. Di ba ho? Tayo po ay kimi, tayo po ay hindi pala salita. But, I have learned to air my vision. I want to influence you. I air my vision to my children. I air my vision to my wife. I air my vision to the congregation. I have to impart something. Sandali lang ang buhay ko sa lupa. Kung ako po ay mabubuhay ng 100 taon, naku, pambihira. Ang tagal na noon. Masyado na pong matagal yon. Maiksi lang po ang buhay. Ako po ay 48 na. I am more than halfway there. You know what I'm talking about. And I have to keep on airing this vision. Tonight, gusto ko pong tawagin ang aking anak. I want you to hear from the youth. Gusto ko makarinig tayo sa isang kabataan. Paano ko ba pinalaki ang aking anak? Hindi ko po alam kung anong kanyang sasabihin. Kung ibebenta niya ako ng buhay ngayon, wala akong magagawa.
No po. But he would be speaking from the youth point of view. The wrong that I did, alam niyo po, ang parents, walang school for parenting, nagkakamali po ako. No? I want you to hear how I made mistakes and I don't want to repeat those mistakes again. I have learned from those painful mistakes. And makinig po tayo sa isang kabataan, ano ba ang mga mali ng isang magulang? AJ? Maayong gabi sa inyong tanan. Ako di ay si AJ Velasco. At isi-share ko po sa inyo kung paano naging intentional ang aking tatay sa aking buhay. Ayan, sa mga magulang at mga pastor na nandito, gusto ba natin na nakakabanding natin ang ating mga anak? Amen. Kabiruan po ba natin sila at kakwentuhan ngayon? Tumahimik ka. Sa mga kabataan, kakwentuhan ba natin ang mga ating magulang? Amen daw, amen. Tahimik. Ayan. So, gusto ko po ikwento na nung ako'y bata pa, nung mga maliit pa lang ako, hindi ko talaga gustong makasama ang aking tatay. I hated my dad. Ayoko siyang makasama. Narinig ko isa kong kaibigan dito, sabi niya, ayoko sa bahay mag-celebrate ng birthday. Gusto ko sa labas. So ako rin, ganun. Ayoko na nakakasama ko yung daddy ko sa bahay, mga magulang ko sa bahay. Sabi ko, mas gusto ko sa mga kaibigan ko, mas gusto ko silang kalaro. Ayoko kasi sa daddy ko. So bakit ganun? Ano nangyari sa amin ng daddy ko? So sa amin ng daddy ko, ayoko sa kanyang makasama kasi lagi niya ako pinapagalitan. No? Totoo ba yun, mga anak? Amen daw, amen. Ayan, lagi po niya akong pinapagalitan. Lagi niya po akong sinesermonan. Ayan, kahit maliit lang na bagay, papagalitan niya ako. Lalo na pag malaking bagay yung pagkakamali ko. Talagang sobrang galit na yan sa akin. May isang instance nga sa aking buhay. Nagkabaliktad lang yung suot ko ng sapatos. Yung kanan, nasuot ko sa kaliwa. Tapos yung kaliwa kong sapatos, nasuot ko sa kanan. Pambihira. 2 oras ako pinagalitan. Grabe, no? Yan ang daddy ko. Ayan, so pinagalitan niya ako, maliit lang na bagay. Sapatos lang, nagalit na. Ayan. Tapos siya kasi ay isang athlete sa kanyang eskwelahan, parehas po kami ng school, ng college. Siya po ay athlete ng taekwondo, lumalaban po siya. So yung dream po niya na makapasok sa mga competition, pinapasa niya po ngayon sa akin yun. So school niya ako sa taekwondo, pero isa sa mga naalala ko ay sabi niya, mag-swimming ka anak. Gusto kasi kita makapasok sa Olympics. Yun ang sabi niya, pasok ka sa Olympics. So pinipilit niya po yun, mag-swimming daw ako. Kaya lang ayoko eh. Tinatamad ako. Init-init, puti-puti ko eh. Joke lang, ayan. So pinipilit niya po ako. So ngayon, umaayaw ako, ayoko mag-swimming. Tinatamad ako. So sa sunod naman, sabi niya, mag-tennis ka. Tennis ka, pinipilit niya naman ako mag-tennis para daw makapasok ako sa Wimbledon. Nanonood po ba tayo nun? Para makalaban ko daw si Nadal, tsaka si Federer. Kilala ba natin yun? So gusto niyang makalaban ko daw yun. O maganda naman yung intention niya, kaya lang, pinipilit niya sa akin. Sinusubo niya sa akin, so umaayaw ako, at tinatamad ako. So nagagalit na naman siya sa akin. At sa totoo nga po niyan, ako naman, gusto kong maging athlete eh. Gusto kong makasama sa sports. Kaya lang dahil pinilit niya po sa akin lahat yun, ngayon po, ang naging frustration ko ay sports. Ayan. So, sa college life ko, hindi po ako naging varsity sa aming school. Kasi isa pa po, siya po kasi yung naghahatid sa akin sa eskwelahan. So, every morning, nung ako'y elementary hanggang first year high school, siya po ang naghahatid sa akin sa school. So, hinihingan niya po ako ng 100 English words. Sabi niya, kwentuhan mo ako ng kahit anong English, para daw masana yung dila ko magsalita ng English. Diba? Sabi niya yun sa akin. So, okay naman, maganda naman intention niya. Kaya lang minsan, wala akong masabi eh. Wala akong makwento. So, kumari, tulog na lang ako. Dad, tulog ako eh. Kaya lang, dahil sunod-sunod na kunyaring tulog ako para hindi ako makapagkwento, nagagalit na naman siya. Tulog ka na naman. Magsabi ka ng English words araw-araw para masana yung dila mo. Magsalita ng English. Ayan. So, maganda rin po yung intention niya. Kaya lang po, dahil nga po pinipilit niya, nagagalit na naman po siya, lalo kong siyang inaayawan, lalo po akong lumalayo sa kanya.
lalo po ako natatakot sa kanya, kaya ayoko po sa kanya nung mga panahon na yon. But there was one point sa aming relationship na nabago po lahat. Nagulat po ako, ba't ganun? Nagbago lahat. So, imbis po na tuwing umaga, ako nagsasabi ng kwento, bigla pong siya na po yung nagkakwento sa akin. Bigla pong ino-open niya po yung buhay niya sa akin. So, kinakwento niya po sa akin yung buhay niya, nung paano siya pinalaki ng kanyang magulang, ano yung naging tradisyon niya nung sa kanyang elementary, sa kanyang high school, paano siya nag-aral, at paano siya nagkanda bagsak-bagsak sa school. Yan ang kinakwento niya. So sa kanyang kolehiyo rin, kwento niya sa akin yung mga bisyo niya, naninigarilyo daw siya, umiinom, yan, ang bababae. So lahat yan, kwento niya sa akin. Kwento pa nga niya, pinagyabang pa niya na ang galing-galing daw niya sa sabong. So panalo daw lahat ng manok niya. Yan, yun ang mga pinagyayabang sa akin ng daddy ko. At kung paano niya po binasted yung mga babaeng naniligaw sa kanya. O, di ba? Lakas niya, di ba? So yun po ang mga, inopen niya po sa akin ang buhay niya habang papunta po kami sa school. Yan. So sa aking pag-isip-isip, sa aking isipan, nagtataka ako, anong problema mo? Sabi ko, ba't ganyan ka bigla? Hindi kita maintindihan. Ba't mo sinasabi sa akin lahat ng bagay na to? Bakit mo ino-open yung buhay mo sa akin? So nagtataka talaga ako. But later on, I realized that this was his intentional move sa kanyang anak, sa akin. So sinusubukan pala ng aking tatay na bumuo ng magandang relationship sa kanyang anak. Ayan. So, dahil po dito, dahil po sinubukan niya pong bumuo ng relasyon sa akin, dahil po may intentional move po siya, madalas na po kami nagkakakwentuhan. Madalas na po kami nagkakabanding. So, imbis na mga kaibigan ko po sa eskwelahan yung mga kalaro ko, madalas po siya nala po ang kasama ko ngayon. Lagi po kami nag-gym, lagi po kami nag-sports. Pag pumupunta po kami sa mall, siya po ang sinasama ko, Dad, nood tayo sine. Ayan. So, ganyan po naging resulta namin dahil po sa kanyang intentional move. Ayan. So, dahil po nagkakabanding po kami, nakakapagkwentuhan, mas nakikilala niya po ako, mas nakikilala ko po siya, at ngayon po, mas natututo ako paano tahakin ng tamang direksyon at paano maging mas kagamit-gamit pa para sa ating Panginoon. Yan po ang naging resulta ng kanyang intentional move. So, hindi niya po ako mabibigyan ng mga ganitong impartation sa aking buhay, kung paano ko tatahakin ng aking buhay, kung lagi na lang siyang galit sa akin. Diba? Mga kabataan, totoo ba yun? Natakot sila. Hindi ito yung magulang nila eh. So, hindi po siya makakapag-air ng kanyang vision kung lagi na lang po akong lumalayo sa kanya. Diba? Hindi po niya magagawa yan kung paano niya ako aayusin, paano niya aayusin yung aking buhay, paano niya ako imumold, kung lagi na lang sermon ng aking inaabot. Kaya po, dahil po sa kanyang intentional move, dahil po sinubukan niya pong bumuo ng magandang relasyon sa kanyang anak, ngayon po, mas natututo na po ako paano maging kagamit-gamit pa sa aking ministeryo. Amen? Amen. So ngayon po, dahil po doon, ako naman yung gumagawa ng intentional move. Dahil nakikita ko na maraming pwedeng i-impart ang aking tatay sa aking buhay. So ngayon ako po ang sumisiksik sa kanyang busy schedule. Sabi ko, kailangan ko makadikit sa aking tatay dahil kailangan ko matutunan paano i-lead yung aking music team. So kaya po sabi ko, Lord, kailangan ko madikit sa aking tatay para mas marami pa ako matutunan sa kanya. And swerte nga ako eh. Kasi yung mga pastor sa aming simbahan, yung aking mga co-workers, aking mga aming membro sa church, kailangan pa mag-set up ng appointment para makausap lang ang aking daddy kasi sobrang busy niya eh. Pero ko, anytime, pwede ko siyang kausapin, lagi ko siyang kasama sa bahay, lagi ko siyang kasama pag nag-i-exercise, lagi ko siyang nakakakwentuhan, lagi kami nakakapag-usap. Sa totoo nga yan, kahit tulog, nagsasalita eh. Yun ang nangyayari sa amin eh. Ayan. So, very much privileged po ako sa aking tatay. And ayan po, through his intentional move, he was able to guide me and give me direction. Ayan, kailangan ko po yun eh. Kailangan ko po yung ganong tatay sa aking buhay. Ayan, marami po akong kilala na mga kabataan na walang tatay. Ayan, ako po, pribilehyo na may tatay ako. Marami din po ako sa Cavite, marami po akong nababalitaan na nagloloko ang kabataan. Bakit? Kasi yung tatay nila hindi tumatayo ng tama eh. Yun ang nakakwento sa akin pag nagmi-mission kami sa labas. Pag nag-crusade kami, sabi, kaya pala may nag-rape, may nag-murder, may nagdodroga,
Kasi walang father figure sa kanilang pamilya. So sira ang kanilang pamilya dahil hindi tumatayo ng tama yung kanilang mga tatay. Pero ako, may tatay at nanay ako na hindi lang ako mahal. Alam ko, mahal ako ng aking tatay, mahal ako ng aking nanay. Pero hindi lang yun yung ginagawa nila. Meron silang intentional move para tama ang tatahaking landas ng kanilang mga anak. Ayan. So mga magulang at kapatid, alam niyo po, alam ko rin to, na mahirap maglingkod pag hindi ayos ang ating pamilya. Amen po ba doon? Mahirap bumuelo sa ministeryo kapag meron tayong isang anak na nawawala sa landas ng Panginoon. Amen? Ang hirap po nun, di ba? Ang hirap po nun na may isang kabataan na hindi tumatayo ng tama para sa Panginoon. Pero mga magulang at kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Ngayon po kahit ngayong gabi, pwede po natin gawin ang ating intentional move sa ating mga anak. Ayan. Pwede natin gawin ang ating intentional move sa ating mga anak. Pwede natin ayusin ngayon yung sirang relasyon natin sa ating anak, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan. Pwede natin yan ayusin ngayon para maging tama ang relasyon natin sa ating mga anak at ating buong pamilya, ating buong sambahayan ay tapat na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ayan. At alam niyo po, in behalf of the youth, sa mga kabataan, alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo na kailangan namin kayo, mga magulang. Mga pastor na nandito, kailangan po namin kayo. Kaya lang po may mga pagkakataon lamang na naiilang kami. Naiilang kami lumapit sa aming tatay, sa aming nanay. Natatakot kami, baka mapagalitan lang kami. Wag ko na lang tanungin kung paano ko ba tatahakin tong buhay ko. Wag na lang, nahihiya ako eh. Natatakot ako, baka i-reject lang ako, baka pagalitan lang ako. Diba? So yun po ang nararanasan namin mga kabataan. But sa atin ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon to air our vision. Yan ang command sa atin ng Panginoon. And let us make our intentional move to do this, to air our vision, para yung direksyon ng Panginoon para sa ating mga anak ay matupad. Amen? Amen. And I would just like to take this opportunity to thank my dad. Dad, thank you very much for investing so much time and effort and love and even money sa aking buhay. Alam niyo po, pinasyal niya po ako sa US ng mga nakaraang mga linggo. So it was really a very memorable experience sa aming dalawa. And thank you for making your intentional move dahil hindi ko po aabutin to nang walang gabay ng aking tatay. Buti na lang ang aking tatay ay mapagmahal na tatay at talagang okay na tatay sa akin. Yan. So I'm very proud of you. And yan, sabihin ko po sa inyo, yan ang aking tatay. Pinagmamalaki ko yan dahil pinalaki niya ako ng tama. Amen? So wala kayo sa tatay ko. Ayan. Thank you, Dad. Love you. Yabang yung anak ko. Ang mga magulang po ay marami ho tayong mga kapalpakan sa pagpapalaki ng isang bata. At ang karamihan na tumatanggap ng full force ng ating mali ay walang iba kung hindi ang panganay. Kasi sila guinea pig. Sila po yung tama ba to, mali ba to? Hit and miss, in other words. I have done so much wrong to my son. So much wrong. Excessive anger. Po, minsan yung frustration sa ministry, alam po ito ng mga pastor. When the ministry becomes so stressful, hindi mo mailabas yung galit mo. No? Pag uwi ng bahay, konting galaw ng anak, siyang mapapagbuntungan, mabubuho sa kanya. Pak! Siyempre, tatahimik lang sila. Pero pag ako na mag-isa, pambihira, ano yung ginawa ko? Ano yung ginawa ko? Bakit doon ko binuhos? Anong kasalanan, no? So, napagbuhusan ko po ng marami yan. Maraming frustration ko, doon ko naibuhos na mali ako. No?
Napapalo ko po siya. Excessive. Excessive. No, excessive po yun. There was a time, ito po yung aking realization sa buhay. There was a time na nagdadrive po kami papuntang school. Ako po naghahatid sa kanila. Meron po akong kukunin doon sa compartment ng kotse. Doon sa harapan ng compartment. Drive ka, may compartment. I would be reaching out into something. When I tried to reach out for something, my son was sitting in front. I was trying to reach out for something. Yung anak ko po bigla siyang gamanon. Sabi ko, pambihira. Nagets niyo po ibig ko sabihin? Pambihira. Ganun na po yung takot. Ganun na po yung kanyang phobia sa kanyang ama. Sabi ko, pambihira. What have I done? So there was a time that the next day when we were driving again, hinawakan ko po yung kanyang kamay. Sabi ko sa kanya, anak, patawarin mo si tatay. Patawarin mo si daddy sa aking kalabisan. Patawarin mo ako. Please forgive your dad. Alam niyo po, bata pa ho siya noon. No? Bata pa siya. Gumilid po siya, nagdadrive ako. Gumilid po siya. Ayaw niyang pakitang tumutulo yung kanyang luha. Ayaw niya ipakita. No? Hindi niya maintindihan yung galaw ko na humihingi ako ng tawad. Na off balance po siya na ang kanyang ama ay humihingi ng tawad. And from then on, nag-reinforce po ko, I followed through. Sabi ko, I have to make this work. Kung ako po ay may intentional move sa church, I have to have my intentional move to my family, to my children, to my wife. And that clears the cloud. Na I humbled myself and I asked forgiveness to my son. Patawarin mo ako sa mga kalabisan ko at sa aking mga pagkukulang. Hindi porke ama, hindi nagkakamali. Hindi porke nanay, hindi nagkakamali. Minsan magtuturo lang tayo sa kanila ng lesson, assignment, pambihira. Minsan nagagalit tayo ng sobra-sobra. Magandang intensyon. Pero yung frustration po natin, sobra-sobra. Ngayon pong gabi, kami pong mag-asawa ay magtutulong na magministeryo po sa inyo. We heard it from them, from the youth. We cannot air our vision to them if they are afraid. We cannot air our vision to them if we are always angry at them. Tonight, sa mga kapwa ko pastor, sa ating paglapit ngayon dito sa altar ng Diyos, sa sinasabi natin, gusto ko maging intentional. Sa aking pagiging intentional, ibig sabihin, bago ang simbahan, baka may aayusin muna sa akin at sa aking anak. Baka meron akong ihingi ng tawad sa aking anak. Baka ito na po ang oras na tapos na ang pagmamatigas. Pastor ako Pastora ako Hindi ako pwede magkamali. Baka tapos na po ang pagmamatigas ngayon at baka itong hinihintay ng ating anak. Maybe this could be the start of a good relationship so that they will not go wayward. They will not be like Eli's son. Eli didn't know what hit him. And I don't want you to be like that. Tonight, if you want to make that intentional move, we love to pray for you. If the Holy Spirit is touching your heart, if you are prompted by the Holy Ghost, father or mother, come. We will pray for you. Come. And when you come, you say, Lord, meron akong isosorry sa aking anak. Ngayon, pag-uwi. Meron akong isosorry. Come in Jesus' name. Sige po. I give myself away. Meron akong isosorry. Meron akong isosorry. Give myself away so you Hallelujah. can use me. Pagkatapos ng altar call na ito, meron akong tatawagan sa cellphone ngayong gabi.
Pagkatapos ng altar call na ito, meron akong ite-text at sasabihin ko, anak, patawarin mo ako. So you can use me. Anak, patawarin mo ako. Give myself away. I give Pagkatapos ng service na ito, meron akong tatawagan at sasabihin ko, anak, I love you, anak. Use me. Pasensya ka na kay tatay. Give myself away. Pasensya ka na kay nanay. Halika. I give myself away. Sige. So you can Yes, you can use come. me. I give myself away. Pag uwi ng bahay, meron kang yayakapin. I give Kahit natutulog myself sila, away. meron kang yayakapin, anak. Pakinggan mo ako. Use me. Pakinggan mo ako, anak. Give myself away. May sasabihin ako sa'yo. I give myself You will make that away. intentional move tonight. So You could come. can You could come. Here I am. If the Holy Spirit is speaking to you, you can come. Here I stand. Lord, my life is in your hands. You can come. Lord, I'm Yes, Lord. longing Pastor Viernes, to see can I- your you help me lay hands? desires revealed in Hallelujah. me. I give myself away. Hallelujah. Yes, Hallelujah. God, give herself away. Give myself away. Yes, Lord. So you can use Para me. umayos ang ministeryo ko. Give myself away. Ayusin ko muna ang pamilya ko, Lord. Are you there, Pastor? Give myself Are you there, away. Pastor? So you can take my heart, Lord. Take my heart. Take Hallelujah. my life. Hallelujah. As a living Oh, Lord. sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. Oh, Lord, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Yes, God. Yes, God. I give myself away. So you can use me. Give myself away. Oh, Lord, fill my family. Give myself away. So you can use me. Give myself away. Oh, Lord, I give myself away. So here I stand. Here I stand. Here I am. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. Give myself away. Yes, God. I give myself away. So you can use me. Give myself away. Give myself away. Can we all rise? Can we just worship God? Pwede po ba tayong tumayo lahat? Can we sing this song? Lord, we give ourselves to you, God. Sing it, worship Him. This is my commitment. I give myself away. Lord, I give myself away. So you can use me. Give myself away.
I give myself to you, oh Lord. Yes, God. Let's sing this. My life is not my own. Hallelujah. To you I belong. I give myself to you. Can you sing that out to the Lord? My life is not my own. I give to you belong. I give myself to you. Sing it now. My life is not my own. To you I belong. I give myself. Oh, let's declare it, church. Declare it. My life is not my own. To you I belong. I give myself. Oh, shout it out. Oh, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. One more time. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself to you. I give myself away, oh God. myself to you, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. Oh Lord, I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. Come on, let's just worship Him. Let's just sing it out. I give myself away, so you. Pwede ba natin iawit yan? I give myself away. Sing it out, church. Sing it out, pastors. I give myself away, so you can use me. I give myself away. Yes, God. Yes, God. I give myself away, so you, oh, say it deeper from your heart. I give myself away. Yes, Lord. Yes, God. Yes, God, receive it. I give myself away, so you can use me. I Hallelujah. give myself away. I give myself away, Yes. so you can use me. Can we all rise? Kung kami pong manggagawa ng iyong iglesia, Panginoong Diyos, kami pong mga pastor, manggagawa, asawa ng pastor, kung kami po ay kaya namin magmahal ng hindi namin kaano-ano, kung kaya namin tiyagain ng hindi namin kaano-ano, anak pa kaya namin? Yung amin pang kadugo, yung anak namin na galing sa amin, ang hindi pa namin tiyagain. Yung amin pa ba kung kaya namin magpakumbaba sa kongregasyon, sa anak pa kaya namin, hindi namin magawa ito. Kung talaga naman mali kami.
At hindi naman kami, mga magulang, hindi naman pwedeng lagi kami ang tama. Panginoon, magkaroon ng kalayaan sa bawat pamilyang nakakarinig ng mensaheng ito. Magkaroon po ng kalayaan, O Diyos, sa bawat pamilya, Lord. Pag-umapaw ang pagmamahal, ang kapayapaan sa aming tahanan, Panginoong Diyos. Pag-umapaw, Panginoong Diyos, ang kapayapaan sa aming tahanan. Sa aming pag-uwi, pagkatapos ng isang magandang ministeryo, pag-uwi namin sa tahanan, kapayapaan ang sumasalubong sa amin. Hindi iwasan, hindi yung awayan, hindi yung bangayan, hindi yung simangutan, hindi yung plastikan, Panginoon. Kung may mahalan sa loob ng iglesia, Panginoon, sa aming tahanan, magkaroon din ng pagmamahal. Kung may katotohanan sa loob ng iglesia, Panginoon, sa aming tahanan din, magkaroon ng katotohanan. Panginoon, marami pong lumapit ngayon sa harapan, sa iyong altar. Sa aming paglapit, Panginoong Diyos, hindi po nagtatapos doon yun. Doon po pa lamang nagsisimula. Maaring ang aming anak ay nandito sa paligid, Lord. Kami ang magulang, Lord, ngayon kami ay aabot. Maaring nandito lang sila sa paligid, kami ang aabot. Kung sila man po ay nasa tahanan, kami ang aabot. Kung sila man po ay malayo, 3 hours away, 4 hours, 6 hours away, we could call them, we could text them. We could say sorry to them. And we will tell them how much we love them. We will tell them, Lord, how much we want to work this, how we want to work this out, this relationship. How to make it better. How to make it better. Not because we are pastors, not because we are the parents, Lord, but because we love them so much. Panginoong Diyos, hayaan niyo po ang inyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa amin ngayon. Para magawa po namin ito ngayon, ang isang Espiritu na kailangan namin ay ang kababaan ng loob. Let that Spirit dwell in our hearts right now. The Spirit of humility, Lord. Huwag na namin i-justify yung aming nagawa. Huwag na namin ipagmalaki, i-justify. Or, gano'n naman eh. Nagdadahilan pa tayo. Lord, ayaw namin yung ganong espiritu ngayon. Huwag na natin sabihin, mas marami naman akong nagawang mabuti kaysa sa pangit. This night is not the night of justification. Tonight is the night of humility. We want to fix things. And if in case we parents, we don't know what wrong we have done to them, in case we forgot, in case we have done something unconsciously, nevertheless, I want to reach out to my children. Today, I want to reach out to them and say, anak, kung mayroon akong nagawang hindi ko na maalaala na nakasakit sa iyo, hindi ko na maalaala, patawarin mo rin ako. Patawarin mo rin ako. Panginoon, tinatagubilin ko sa iyo ang ama ng tahanan, the head of the family. You have bestowed upon us that big responsibility, and we are accountable to our children. Teach us well, Lord God. Teach us humility, Lord, I pray. Panginoon, I lift up to you the mother of our home. The father, the mother. Ito ang unang mundo ng aming mga anak. Kami ang ehemplo ng aming mga anak. Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ng mga magulang na naririto. Sila po ay nagtatrabaho sa umaga, pagdating sa gabi, inaasahan pa rin silang magtatrabaho para arugain ang kanilang mga anak. Give them strength, Lord, I pray. Give them strength. And Lord, tonight, I lift up to you our real treasure. And that would be our children. Tunay na kayamanan namin ng aming mga anak. Tulungan mong pag-ingatan namin, turuan mo kami na pag-ingatan namin ang aming tunay na kayamanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakarinig ng banal mong salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
make your intentional move. God bless you.